papuri at pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagbigay sa atin ng pahintulot na magtipon-tipon sa oras na ito upang ating talakayin ang isang napakagandang paksa na nararapat malaman ng bawat isang Muslim na naghahangad ng tamang akida o tamang paniniwala tungkol sa kaisahan o katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating Panginoon. Napakahalaga mga kapatid ang tunay na paniniwala sapagkat dito natin binubuo o dito natin tinatayo ang ating pundasyon sa ating paniniwala. Kaya nga tinawag ang akida o yung paniniwala sa Islam na usuluddin. Usuluddin. Ibig sabihin, mga pundasyon ng relihiyon. Mga pundasyon ng relihiyon. Kaya binanggit ng ating mga ulama na kung ang isang tao ay mayroong tamang akida, tamang paniniwala, lahat ng kanyang mga gawaing pagsamba, mga mabubuting gawa ay nagiging maayos at katanggap-tanggap ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ang isang tao ay mayroong tamang akida, ang kanyang sala ay katanggap-tanggap, ang kanyang pagsadaka, ang kanyang pag-aayuno, pag-fasting, ang kanyang pag-hajj, pag-umrah, lahat yun ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa siya ay mayroong tamang akida. At yun po ay isang usapin na pinagkaisahanan ng ating mga ulama. At ang salungat naman doon, kung sino yung tao na mayroong mali ang akida, mali ang paniniwala, lahat ng kanyang gawain din ay sablay. Lahat ng kanyang gawain pagsamba, kabutihang gawa ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tayyibun la yaqbalu inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malinis at hindi siya tatanggap maliban na lamang kung ito ay malinis. Kaya nga ang isang tao na mayroong tamang paniniwala sa Allah at gumawa siya ng kabutihan ay tatanggapin ito ng Allah. Kung ang isang tao ay mali yung paniniwala, kahit napakadami pa o napakaayos pa ng kanyang paggawa sa kabutihan, hindi pa rin ito tatanggapin na Allah. Tulad halimbawa ng isang tao na Kristiyano, mali ang kanyang paniniwala sa Allah dahil naniniwala siya na ang Diyos ay tatlo na naging isa, tatlong persona na naging isa. Ngayon, kapag siya ay magkawang gawa, isang mabuting gawain ng kawang gawa, subalit ito ay nagmula sa isang taong mali ang paniniwala, kaya ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah sa Quran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Sabi ng Allah sa Surah At-Tawbah, walang naging hadlang upang tanggapin ng Allah ang kanilang mga kawang gawa, maliban na lamang na sila ay hindi naniwala sa Allah at sa kanyang sugo. So ibig sabihin, dahil sa mali ang kanilang akida, mali ang kanilang paniniwala, hindi natuloy tinanggap ang kanilang kawang gawa. At yun ay isukat mo sa lahat ng gawain. Isukat mo yun sa lahat ng gawain na sa tingin mo ay mabuti. Kung galing sa isang taong mayroong mali ang paniniwala, hindi ito tatanggapin ng Allah kahit na siya ay magdasal pa ng 1,000 beses sa loob ng magdamag at maghapon. Kahit mag-ayuno pa siya ng buong 1 taon, kahit isadakapan niya ang kanyang buong kayamanan, kung siya ay mayroong maling paniniwala, hindi pa rin ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ating dalil, yung ating binanggit kanina sa Surah At-Tawbah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Hindi naging hadlang upang tanggapin ng Allah, o walang hadlang na tanggapin ng Allah ang kanilang mga kawang gawa, maliban na lamang na sila ay hindi naniwala sa Allah at sa kanyang sugo. So napaka-sensitibo po ng paksang akida sapagkat nakasalalay dito yung pagtanggap ng ating gawain at hindi pagtanggap. Sa napakalawak na akida mga kapatid, ang ating kukunin lamang dito, ang ating paksa ngayon, tungkol sa topic na nasa lahat ng lugar ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa lahat ng lugar ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bago natin ipaliwanag ang sentence na ito at ano yung pananaw ng Islam tungkol dito, gusto ko sanang sabihin sa inyo or ituro sa inyo kung
papaano natin ginagawa ang ating paniniwala. Okay. Ibig sabihin, para maging mas madali, papaano natin nakakamit ang ating paniniwala, ang ating akida, kumbaga sa Arabic. Ang ginagawa natin na mga Muslim na nagtataglay ng tamang akida, binabasa muna natin ang buong Quran at buong hadith na authentic. At pagkatapos ay iniintindi natin ito alinsunod sa pagkaintindi ng mga salaf, yung mga salafus salih. Ang tinutukoy ay ang mga sahaba, mga tabi'in at ang mga tabi-tabi'in at ba'u tabi'in. So, ulitin ko, nakakamtan natin yung paniniwala natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng buong Quran at lahat ng mga hadith na authentic alinsunod sa pagkaintindi ng mga salafus salih. So, ibig sabihin, hindi tayo nag-iimbento ng akida. Kumbaga, binabasa muna natin kung ano ang nasa Quran. Kung ano yung itinuro ng Allah na paniniwala, yun yung papaniwalaan natin. Kumbaga, hindi tayo mag-iimbento ng paniniwala. Magbasa muna tayo. Ganon din sa mga hadith na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga hadith na mga authentic, kung ano yung mga authentic na mga hadith na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaugnay sa akida, yun yung ating papaniwalaan. At syempre, alinsunod yun sa pagkaintindi ng mga salafus salih. Mga salafus salih, mga sahaba, tabi'in at atba'u tabi'in. Hindi tayo katulad ng ibang mga nagsasabing sila ay Muslim pero mali ang kanilang paniniwala. Gumagawa muna sila ng kanilang paniniwala at pagkatapos saka sila magbabasa sa Quran at maghahanap ng mga verses sa Quran na sasang-ayon sa kanilang ginawang paniniwala. At maghahanap sila ng mga hadith na sasang-ayon sa kanilang ginawang paniniwala. At maghahanap sila ng mga sayings ng mga salafus salih na sasang-ayon sa ating paniniwala. Ay sa kanilang paniniwala. So nakita niyo yung pinagkaibahan ng kapatid sa paggawa ng akida. Tayo na mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, hindi tayo gumagawa ng ating sariling akida. Saan natin kinukuha? Nagbabasa muna tayo ng mga aya sa Quran. Buong Quran, babasahin natin. At buong hadith, babasahin natin. Saka tayo magbubuo ng paniniwala mula doon sa ating nabasa. Alinsunod sa pagkaintindi ng mga salafus salih, mga sahaba, tabi'in at saka atba'u tabi'in. Hindi katulad ng ibang mga tao na merong mali na paniniwala o nagtataglay ng maling paniniwala, maling akida. Bumubuo muna sila ng kanilang sariling paniniwala, binubuo nila. Pagkatapos, para tatanggapin natin ng mga Muslim yung kanilang ginawang paniniwala, maghahanap sila ng mga verses sa Quran at mga hadith na sumusuporta sa kanilang paniniwala. Ang problema, meron silang problema doon. Nagkaroon sila ng problema sa kanilang ginawa. Bakit? Kasi may mga aya sa Quran na sumasalungat sa kanilang binuo na paniniwala. May mga hadith na authentic na sumasalungat sa kanilang binuo na paniniwala. Problema nila yon. Tayo, hindi tayo nagkakaproblema ng ganun. Kasi kung ano yung nasa Quran, yun yung ating paniniwala. So walang sumasalungat sa atin kasi yun yung doon natin kinukuha yung ating paniniwala. So bakit ba ito sasalungat? Pero sila, gumagawa sila ng kanilang sarili, saka sila naghahanap ng mga verse na sumusuporta sa kanilang ginawang paniniwala. Kaya yung nangyayari, nagkakaroon sila ng problema. May mga aya sa Quran na sumasalungat sa kanilang paniniwala at may mga hadith na sumasalungat sa kanilang paniniwala. Kaya ang ginagawa nila para maging katanggap-tanggap din yung kanilang binuo na paniniwala,
yung mga aya sa Quran na sumasalungat sa kanilang paniniwala ay binabago nila ang kahulugan. Allahu Akbar. Subhanallah. Tayo hindi natin binabago. Kung ano yung kahulugan na gusto ng Allah, yun yung ating iniintindi. Pero sila hindi. Binabago nila, hinihilot nila yung isang aya o isang verse sa Quran para tumugma doon sa kanilang binuo na paniniwala. Paano naman kapag hadith? Kapag hadith, mga kapatid, napakadali nila itong laruin. Kapag ka may isang hadith na authentic o sabihin nating hindi authentic na hadith, napakadali nilang i-reject lang. Ano yan? Rejected niya kasi hindi yan authentic na hadith. Okay. Paano naman kapag authentic na hadith yung sumalungat sa kanilang binuong paniniwala? Ano yung gagawin nila? Ano ang kanilang gagawin? Yung hadith na yon ay hahanapan nila ng butas hanggang sa masabi nilang ito ay hindi authentic. Yun yung problema sa kanila. Klaro na authentic yung hadith na yun, lantad na authentic, pero hinahanapan nila ng butas para maging hindi authentic, para hindi lang sumalungat doon sa kanilang binuong paniniwala. At kung sakaling hindi nila mahanapan ng butas yung hadith na yun, ay i-interpret nila yung hadith sa hindi tamang interpretasyon para hilutin lang na tumugma doon sa kanilang paniniwala. Allahu Akbar. Sana naintindihan natin yung mga kapatid. Yun yung introduction natin bago natin pasukin yung topic ng ating paksa ngayon. So tayong mga Ahlussunnah wal Jamaa, hindi tayo gagawa ng ating sariling akida. Kumaga hindi tayo mag-iimbento. Tapos pag nakabuo tayo ng isang akida, saka tayo magbubukas ng Quran, magbubukas ng mga hadith at maghanap ng mga verse na sasang-ayon sa ating binuo na akida at sasabihin din sa mga tao, oh, tinan nyo, tama yung akida ko kasi merong verse sa Quran na ganito, ganito. Hindi tayo ganon. Wala tayong bubuuin na akida, kundi magbabasa lang tayo at kung ano yung itinuro ng Allah na akida, yun yung ating paniniwalaan. At kabilang sa itinuro ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akida, mga kapatid, ang akida kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga aya sa Quran at mga hadith na nagtuturo sa atin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malayo sa kanyang mga nilikha. Malayo siya sa kanyang mga nilikha. Ang direksyon, mga kapatid, ang pinili ng Allah yung pinakamataas na direksyon, walang iba kundi yung ibabaw natin. Sa itaas natin. Yun yung direksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tinanong tayo kung nasaan ang Allah, ang sasabihin natin ay nasa ibabaw ng kalangitan. Nasa ibabaw, nasa itaas. Nasa itaas ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi hindi siya saklaw ng kanyang mga nilikha. Siya yung akbar. Siya yung akbar. Siya yung pinakadakila. Kaya nga, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mulk bilang isang halimbawa na dalil, aamintum man fis samai ay yaksifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Kayo ba ay nagiging kampante sa parusa na ibibigay ng nasik? Allahu Akbar. Sino yun? Sino yung tinutukoy doon? Ang Allah. Bakit? Sino pa ba ang nagbibigay ng parusa? Kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? So, nung sinabi na Allah na kayo ba ay naging kampante, na kayo ba parusahan ng nasa langit? So, nalinaw ay Quran ang sa hadith naman din, isang hadith na authentic hadith noong may isang tao na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dala-dala ang kanyang alipin. Yung alipin na yun ay isang batang babae. Nirereklamo ng babae yung batang alipin na yun, yung kanyang amo dahil siya ay sinampal.
Noong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng hatol, actually napakahaba ng kwentuhan nila yung kanilang problema. Isa lang yung binigay na hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron lang siyang tinanong doon sa bata na babae, at nung sumagot ito, nagdesisyon o naghatol ang Propeta Muhammad ng pabor doon sa babae dahil tama ang kanyang sagot. So ano yung itinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naging desisyon doon sa kanilang pagtatalo sa pagitan niya at sa kanyang amo? Tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bata, "Ayna Allah?" Nasaan ang Allah? Nasaan ang Allah? Sumagot yung bata, "Fis sama." Itinuro pa niya ang kanyang hintuturo sa langit. Siya ay nasa langit. Ang Allah ay nasa langit. So, ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sinabi, "A'tiqha fa innaha mu'mina." Inausap niya yung amo. Pakawalan mo na siya bilang isang alipin. Pakawalan mo na siya mula sa kanyang pagkakaalipin sapagkat siya ay isang mananampalataya. Allahu Akbar. Nung sumagot yung bata sa tanong ng Propeta Muhammad kung nasaan ang Allah, ay hinukuman agad ng Propeta Muhammad na yung bata na yan ay isang mananampalataya. So paano niya nakamit yung tamang pananampalataya? Nakamit niya sa tamang akida, tamang paniniwala. At paano niya nakamit yung tamang paniniwala? Sa kanyang paniniwala na ang Allah ay nasa langit. Allahu Akbar. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga ayat, mga hadith ay nagkakaisa na ang Allah ay nasa ibabaw natin. Ngunit ang tanong, may mga aya sa Quran na sinasabi doon na wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ang Allah ay kasama ninyo saan man kayo naroroon. Allahu Akbar. Ang Allah ay kasama ninyo saan man kayo naroroon. Allahu Akbar. So, ibig sabihin, parang sumasalungat doon sa mga dalil na ating binanggit kanina. Ngayon, ang ating paniniwala bilang Ahlus Sunnati wal Jama'a na hindi natin inimbento yung paniniwala ng Allah ay nasa langit, maliban na lamang na ito ay binanggit mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ating paniniwala din bilang isang Ahlus Sunnah wal Jama'a na hindi pwedeng magkakasalungat ang mga verses sa Quran. Hindi pwedeng magkakasalungat, walang contradiction po sa Quran. Ngayon, paano yun pinaliwanag ng mga ulama natin, ng mga salafus salih? Yung mga sahaba. Ang mga sahaba, sila yung mas nakakaalam sa Quran. Ganon din yung mga tabi'in, yung henerasyon na sumunod sa mga sahaba. Ganon din yung mga atba'u tabi'in, yung mga henerasyon na sumunod sa mga sahaba. 3 henerasyon na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na henerasyon ay aking henerasyon. Ang tinutukoy ng Propeta Muhammad ay ang mga sahaba. Thumma alladhina yalunahum, at pagkatapos yung mga sumunod sa kanila, sino yun? Yung mga tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, at pagkatapos yung mga sumunod sa kanila, yung mga atba'u tabi'in. So yung mga sahaba, sila yung henerasyon na nakakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung mga tabi'in, sila yung henerasyon hindi man nila nakita ang Propeta Muhammad, pero nakita nila yung mga mata na nakakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ng mga sahaba. At pagkatapos itong mga atba'u tabi'in, mga henerasyon na sumunod sa mga tabi'in, hindi man nila nakita yung ang mga mata ng mga sahaba, at hindi rin nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nakita nila itong atba'u tabi'in na henerasyon, nakita nila yung mga mata na nakakita ng mga mata na nakakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, itong 3 henerasyon mga kapatid ay pinuri ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ganoon din meron ding aya sa Quran. So, paano nila naintindihan yung aya sa Quran sa Suratul Hadid na wa huwa ma'akum aynama kuntum, na ang Allah ay kasama ninyo saan man kayo naroroon? Ang tinutukoy doon mga kapatid, sinabi nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa langit, ngunit kasama niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at kanyang tulong.
Ibig sabihin, kahit saan tayo, alam ng Allah kung ano ang ating ginagawa. So yung kaalaman na yon ay may kaakibat na paningin at pandinig. Ibig sabihin, nakikita tayo ng Allah saan tayo naroroon, kahit siya ay nasa pinakamataas na langit, at naririnig tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit ang isang maitim na langgam na nakapatong sa maitim na bato na nasa loob ng madilim na gubat at nasa hating gabi na walang buwan, ay nakikita pa rin ng Allah yung maitim na langgam na yon. Sipin niyo mga kapatid, yung patong-patong na kadiliman, maitim na nga siya, nakapatong pa sa maitim na bato, sa loob pa ng madilim na gubat, at sa hating gabi pa na walang buwan. Pero nakikita pa rin ng Allah yung langgam na yon. At pati yung yapak ng langgam na yon ay naririnig din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit tayo, yung langgam, kunin mo yung langgam, pakinggan mo siya, naririnig mo yung yapak ng langgam? Di ba? At kahit ilapit mo sa tainga mo, at kahit ilagay mo pa sa loob ng tainga mo yung langgam, hindi mo pa rin marinig yung yapak niya. Mararamdaman mo na may langgam sa tainga mo, pero hindi mo marinig yung yapak na. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit siya ay nasa pinakamaas na kalangitan, ay naririnig pa rin niya ang yapak ng langgam. Allahu Akbar. Ganon din yung tulong. Kaya binanggit ng mga ulama na ang sinabi ng Allah na siya ay kasama natin, dalawang uri ang pagiging kasama ng Allah sa kanya mga nilikha. Una, pangkalahatan ng kasama. Pangalawa ay natatangi ng kasama. Ibig sabihin, yung katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na tinatawag sa Arabic na ma'iyya, al-ma'iyya, tangkasimu ilang qismain, ma'iyyatun 'amah wa ma'iyyatun khasah. Yung pagiging kasama ng Allah sa kanyang mga nilikha ay dalawang uri. Ang una, pangkalahatan na kasama. Pangalawa ay espesyal lamang na kasama. Ano yung tinutukoy doon sa pangkalahatan na kasama? Ang tinutukoy doon ay ang kaalaman ng Allah. Ang kaalaman ng Allah at ang kanyang awa. So, alam ng Allah saan ka man naroroon, kaya parang kasama mo na rin siya. Di ba yung tao, kapag kasama mo siya, alam mo ang kanyang ginagawa at naririnig mo ang kanyang sinasabi at nakikita mo siya, kasama mo siya eh. Paano na kapag hindi mo siya kasama? Naririnig mo pa ba ang kanyang sinasabi? Di ba hindi na? So, ibig sabihin, nang dahil sa naririnig ng Allah ang ating sinasabi at nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kasama natin siya. Nakuha natin yun mga kapatid. Hindi yung katawan ng Allah na kasama natin, hindi. Kundi yung kanyang kaalaman sa bawat kinikilos natin ay alam ng Allah at nakikita ng Allah at naririnig ng Allah, kasama niya tayo. Allahu Akbar. Kaya kung ikaw ay nag-iisa sa kwarto gagawin na kasalanan, huwag mong sabihin na ikaw ay nag-iisa. Nandyan ng Allah kasama mo. Bakit? Kasi nakikita ka niya. Alam niya kung ano yung binubukas mo sa cellphone mo. Alam niya kung ano yung pinapakinggan mo ng mga music. Alam niya kung ano yung mga pinapanood mo na hindi maganda. Kasi kasama mo siya. Oh, alam niya yung ginagawa mo. At yung pangalawang uri ng kasama mga kapatid ay yung espesyal na pagiging kasama ng Allah sa kanyang mga nilikha, at yun ay para lamang sa kanyang mga mananampalatayang alipin. At ano yung tinutukoy doon? Ang tinutukoy doon na ma'iyya o kasama ay ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba yung tao na tinutulungan ka ay nafe-feel mo na kasama mo siya? Ano ba, meron kang problema at merong nagpadala sa iyo ng mensahe na, sis, bro, pakisend sa akin yung GCash mo. Ako nang bahala diyan sa problema mo, 'di ba? Parang may isip mo, uy bro, salamat kasama mo ako. Salamat bro, kasama kita sa 'di ba? Mafe-feel mo na kasama mo siya dahil tinutulungan ka niya. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung espesyal na katangian niya na pagiging kasama sa kanyang mga nilikha, yun ay sa kanyang mga matatapat na mga Muslim, na mga mananampalataya.
At ang tinutukoy doon ay ang pagtulong ng Allah sa kanila sa panahon ng gera, sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng problema, mafe-feel mo na tinutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil kasama mo siya. Allahu Akbar. Yun mga kapatid. Sana naging malinaw sa atin yung sinasabi na ang Allah ay kasama natin. Ibig sabihin doon ay kasama natin siya dahil nakikita niya tayo. Naririnig niya tayo. At tinutulungan niya tayo, tayong mga Muslim, kapag meron tayong mga problema. Kasama natin siya. At yun naman talaga yung kahulugan ng kasama. Di ba minsan kapag meron kang kasama tapos walang kibo, tapos kapag meron kang problema hindi ka tinutulungan, ang maisip mo, grabe naman, para man ako walang kasama. Di ba? Sa loob ng isang bahay, dalawa lang kayo. O sa isang kwarto, dalawa kayo. Pag meron kang problema, parang walang kibo yung isa. So sabihin mo, para naman ako walang kasama nito. So ibig sabihin, yung word na kasama ay yung pagtulong mo. Kahit na nasa malayo siyang lugar, nasa Saudi siya, nasa ibang bansa siya, at nasa Pilipinas ka, pinapadalhan ka niya sa GCash, nafe-feel mo na kasama mo siya. Allahu Akbar. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Pasensya na ha, nagbibigay lang ako ng mga halimbawa na yung yung kaya nating intindihin. Yun yung tinutukoy doon na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama natin sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Ngunit kung tatanungin natin kung nasaan ang Allah, ituturo natin ang ating hintuturo na siya ay fis sama, siya ay nasa langit. Yun yung akida na tinuro sa atin ng Quran. Hindi nasa lahat ng lugar. Ngayon, paano naman kung sasabihin natin na ang Allah ay nasa lahat ng lugar? Ano yung magiging resulta doon? Actually mga kapatid, napakadaming disadvantage doon. Masamang resulta kapag pinaniwalaan natin na ang Allah ay nasa lahat ng lugar. Unang-una ay sinusuportahan natin yung akida na tinatawag na hulul. Hulul. Ang ibig sabihin ng hulul o yung tinatawag na ittihad o yung wahdatul wujud na ang Allah ay sumasanib sa lahat ng bagay. Kahit sa mga maruraming bagay, a'udhu billah, nandun ang Allah. Diba tayo kapag papasok ng CR, hindi tayo pwede magbanggit ng pangalan ng Allah sa loob ng CR kasi nililinis natin ng Allah mula sa karumihan, tapos sasabihin mo ngayon na ang Allah ay nasa lahat ng lugar kahit nasa CR. A'udhu billah. Minsan yung mga tao na naging malalim sa maling paniniwala na kahit daw sa pagtatalik ng asawa kasama nila ang Allah. A'udhu billah. Subhanallah. Hindi nila dinakila ang Allah, wa ma qadarullah haqqan qadrihi. Hindi nila dinakila ang Allah ng tamang pagdakila sa Kanya. Nilagay nila ang Allah sa kahit anong lugar. Ilagay natin ang Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa tamang kalalagyan na siya ay nasa ibabaw ng Kanyang mga nilikha, nasa itaas ng Kanyang mga nilikha. Subalit kasama natin siya sa pamamagitan ng Kanyang kaalaman, Kanyang pandinig, Kanyang paningin, Kanyang awa, at lalong-lalo na ang Kanyang tulong. Yun yung tamang paniniwala na magbibigay sa atin ng matiwasay na pamumuhay, matiwasay na sitwasyon, yung hayatong tayyiba, yung magandang buhay. Allahu Akbar. Malayo tayo sa depression, yung problema sa mental health. Ito yung gamot natin na kasama mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang malungkot, meron kang problema. Darating din yung tulong ng Allah. Hintayin mo lang. Bakit? Kasi kasama mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa kasama na kayakap mo siya, hindi. Kundi nakikita ka niya. Alam niya na ang kanyang alipin ay nagdurusa. Alam niya na ang kanyang alipin ay mayroong problema. Napaka-imposible kapatid na papabayaan ka ng Allah. Nagsasala ka 5 times a day. Tapos nagkaroon ka ng problema, sa tingin mo hayaan ka ng Allah. Napaka-imposible yun. Yung mga tao na sinisisi nila na
Nagkaroon sila ng matinding problema dahil daw sa ang Allah hindi sila tinulungan, baka hindi sila nagsasala, 'di ba? Baka hindi sila nagdidikir, baka hindi sila nagbabasa ng Quran. So paano sila matutulungan ng Allah mismo yung kanilang mga sarili ay hindi nila nilalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So ganun lang mga kapatid, ang isang tunay na may paniniwala na tama sa Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakadikit ang kanyang puso sa Allah. Yung connection niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging matibay. Kaya yung paniniwala natin ng Allah ay nasa langit, nasa ibabaw, nasa itaas, ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng pagdadakila natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo yung Quran. Tingnan mo yung Quran. 'Di ba yung Quran isalita ng Allah, 'di ba? Katangian lang 'yun ng Allah, yung Quran. Pwede mo bang ilagay sa ilalim ng yung mesa yung Quran? 'Di ba hindi? Parang hindi kaya ng konsensya mo na yung Quran ay nasa sahig, 'di ba? So yung ginagawa mo yung Quran, kinukuha mo yung mushaf at nilalagay mo sa pinakaibabaw ng iyong bookshelves o sa ibabaw ng aparador o sa ibabaw ng TV o gagawa ka ng bookshelf na maliit sa ibabaw at doon mo ilagay. Gusto mo na nasa ibabaw yung Quran. So paano na lang mismo yung nagtataglay ng katangian ilalagay mo sa lahat ng lugar? Allahu Akbar. Nasa ibabaw siya, kapatid. Ngunit kasama natin siya sa lahat ng lugar sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, paningin, pandinig, awa at tulong. Naway ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tamang paniniwala at gabayan niya tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon at tulungan niya tayo kapag tayo ay natisod, patawarin niya ang ating mga kasalanan kapag tayo ay nagkamali at naway huwag niya tayong agad parusahan kapag tayo ay nagkasala at bigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay magbalik loob sa kanya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hanggang dito lang mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, baka may mga tanong yung mga brother. Ready ba na? Pwede tayong Bismillah po. Inshallah pa. Bismillah. Tatanong ko po sa kanila, inshallah. Sa mga brother and sister na may katanungan, maaari po kayong yung mga sister po, maaari po kayong mag-chat sa ating chat box. At yung mga brother, maaari po kayong mag-raise ng hand kung may mga katanungan. Inshallah. Hintayin po namin. Baka wala na po silang katanungan, Sheikh. At napakalinaw naman ang inyong mga sinabi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suggestion po sana inshallah kung gawin nating weekly yung lecture na ganito kasi karamihan kasi sa minsan yung mga bagong yakap sa Islam na naguguluhan sila pag nakakabasa sila ng mga post sa social media lalo na sa Facebook tungkol sa paniniwala, naguguluhan sila at yung iba sa kanila umaatras, hindi na nagpapatuloy sa pagpasok sa Islam. Kaya maganda na paramihin natin yung tulad ng ganito, yung Islamic awareness para maiwasan natin yung gano'n na mga trahedya. So, aking suggestion, inshallah, kaya ko naman gawin natin weekly yung ganitong pag-aaral. At yung mga katanungan din, alam ko na kapag tayo ay pumasok na sa mga malalalim na kaalaman tungkol sa akida na merong kaugnay sa ating ginagawa pang araw-araw, doon yung lalabas yung mga tanong. Kasi nasubukan ko kasi bro, na-try ko na nung nagturo ako ng fiqh tungkol sa pag-aasawa,
at tungkol sa pagninegosyo, doon yung maraming mga tanong sa mga tao. Bakit? Kasi yun yung hinaharap nila Interesting. araw-araw, Opo. 'di ba? Opo, opo. Kung ano yung hinaharap ng tao araw-araw, yun yung kanyang tinatanong sa business, pag-aasawa, sa sala, ganon. Pero tungkol naman sa paniniwala, bihira lang yung mga tanong doon kasi ang karamihan sa mga sapat na naniniwala ako sa Allah, okay na 'yun, magdasal ako, okay na, 'di ba? 'Yun yung ano. Pero minsan kasi hindi na malaya na nahuhulog na sa maling paniniwala ang isang tao na hindi niya napapansin. Bakit? Dahil sa kung ano yung nararapat. Kaso lang, hindi din natin masisi na hindi tinatanong dahil hindi niya alam din kung paano tanungin. Kaya Paano nga tanong? ang aking ginagawa dito sa amin din, lagi akong nagtuturo tungkol sa akida. Kumbaga, konti lang yung tinuturo ko tungkol doon sa ahkam, yung sa mga rulings na halal, haram. Dahil alam ko na kahit konti lang yung ibigay na oras doon, marami silang tanong doon. At yung sagot ko sa mga tanong nila, yun na yung lecture sa kanila. Pero pagdating sa paniniwala, pagdating sa akida, bihira lang yung nagtatanong, hindi alam kung paano din itanong. Di ba? Kaya doon natin Opo, opo. pinaparami yung mga lectures. Actually, nasabi ko yun sa alimbawa sina Sheikh Muhammad Ali Granaderos, nasabi ko sa kanila yon na doon tayo magparami sa pagbibigay kaalaman sa kanila. Kasi huwag tayong puro focus lang ng pangkontra sa mga gumagawa ng bid'ah. Kasi yung mga tao, lalo sila naguguluhan. Pero iwasan natin yun. Doon tayo mag-focus sa pagpapaintindi ng mga tao ng tamang Tama. paniniwala na wala tayong sinisiraan ng mga ibang tao. Opo. Di ba? So Tama mas rin. maganda yung Magagamit ganun. din Kaya, naman po talaga sa dawa yan. Kung paano ang tamang ano. oo, Opo. yun yung ano, ganun din yung, yung kasama ko rin dito si Sheikh Abdurrahman Kadiraw. Yun, binanggit ko rin sa kanila, uh, mas kailangan ng mga tao na yung ibigay natin sa kanila kung ano yung tamang paniniwala na wala tayong sinisiraan na ibang tao. Ganon. Mas tatanggapin nila yung ganon. Alhamdulillah. Kaya mas mainam Alhamdulillah. na paramihin talaga kung pwede araw-arawin yung ano yung mga lecture na Oo, tama po. ganito para mabusog talaga yung mga Muslim sa kaalaman. Kaya kapag merong lumalantad na maling paniniwala, ikaw na isang ustad, hindi mo na kailangan pang warningin yung mga tao kasi yung mga tao alam na nila na mali yun dahil sa nagtuturo ka ng tama sa kanila, 'di ba? Opo, Pero kung opo. hindi ka nagtuturo ng tama sa kanila at agad-agad mong tinitira yung maling paniniwala na lumabas, yung mga tao maguguluhan, bakit mo tinitira yun? Bakit mo Opo. sinasabing mali Nagkakaroon ng yun? ano yung dalawang Anong mga anong grupo-grupo. oh, Kaya kung saan anong mali sila meron bilib. siya? Bakit tinitira siya? Opo. Oh, Kaya nga po. ganon. Kasi Kaya hindi kung saan sila hindi bilib, sila doon sila naturuan ng tama. kumakampi. Aywa, ganon. Ganon yung nangyayari. Okay, ano nga po. Kaya Napapansin ko paramihin nga po. natin ba yung mga ano? Oh. So, Alhamdulillah. Inshallah ganito po, i-schedule yung po ulit namin kayo next week, inshallah. inshallah, inshallah. Mas mainam na Barakallahu fiik. gawin Inshallah. natin regular na weekly ba, inshallah ta'ala. Na-late lang ako ngayon Inshallah. kasi galing ako sa labas. Meron ako nasa sa labas. Tapos, sabi ko lang, meron akong lecture kaya nagmamadali ako. Kaya hindi ako nakapagbihis, nakapag-ayos. Ano ako ng bata, Allah mustaan. Sa sunod, inshallah, mag-open cam tayo. Isang maayos na upuan, inshallah ta'ala. Inshallah po. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Sheikh. Amin, amin, amin. Wa iyakum. Inshallah mga brothers and sisters, hanggang dito na lang po. Inshallah, ang ano naman, Merong ang Sheikh natin ay merong tanong na makapag-lecture sister. ulit, inshallah. Merong Ay, tanong na sister. sige ba? Sige ba siya? Sabi niya, Basahin ko. Assalamualaikum. Sige po, basahin niyo po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ask ko lang po, ano ang kaibahan ng tabi'in at tabi-tabi'in? Okay. Bago ko sabihin yung kaibahan ng dalawang ito, ay babanggitin ko muna kung ano yung kahulugan. Ang tabi'in, ito yung mga taong sumunod. Yung mga tabi-tabi'in, ito yung mga taong sumunod sa mga sumunod. Ibig sabihin,
kapag sinabing ang isang tao ay tabi'in, actually yung tabi'in, plural yun. Yung singular niya, tabi'i. Tabi'i. Ang tabi'i, singular. Pag marami sila, tabi'in. Kapag sinabing tabi'i, ito yung tao na sumunod sa sahaba. Nakita niya yung mga sahaba, pero hindi niya naabutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matawag siyang tabi'i. Isa man sa mga sahaba ang nakita niya, automatic, counted siya na tabi'i siya. Okay, itong tabi'in, ito yung mga tao na sumunod sa mga tabi'in. Sumunod sa mga tabi'in. Nakita nila yung tabi'in. Subalit hindi nila nakita yung mga sahaba, wala ni isang sahaba ang nakita nila o naabutan nila, namatay na, lahat sila. Pero nakakita sila ng tabi'in. Kahit isa lang sa mga tabi'in na nakita nila, matatawag na silang tabi'in, ang sumunod sa mga tabi'in. So yung tabi'in, yung sumunod sa mga sahaba, at yung tabi'in, yung sumunod sa mga tabi'in. Nakuha po natin. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair. Para mas maging malinaw din, dagdag din kalinawan, ang tabi'in isang henerasyon at ang tabi'in ay ibang henerasyon. Kapag sinabi nating henerasyon, ang